finance dyan, may mga happiness dyan, may ibang-ibang klase, no? Kaya dito sa Genesis 50, 19:21, no? Wala naman kayong copy dito. Okay lang pastora. Okay lang. Sila, ako na yung magbabasa, no? Okay, Genesis 50, 19:21, when Joseph said to them, do not fear, for am I in the place of God. As for you, you meant evil against me, but God meant it for God, to bring it about what many people should be kept alive, as they are today, so do not fear. I will provide for you and your little ones. Thus he comforted them and spoke kindly to them. Okay, dito sa passage na to, mababasa natin dito na ang buhay ni Joseph, no? Okay, no, si Joseph isang tinumport siya, no? Tinumport niya yung mga tauhan niya, yung mga kasama niya, kasi naranasan na niya yung mahirap, no? Sa story ni Joseph, makita niyo doon, no, na talagang marami siyang trials na dinaanan. Hindi pa tayo nakadating doon. Pero papunta tayo, no? Kasi pareho-pareho lang tayo, no? Tinawag ng Panginoon. So, ang plan ni Lord sa atin, no? Sa Jeremiah 29:11, hindi yun darating sa atin, hindi natin yun makakamtan kung hindi tayo dumaan sa hirap, no? Dumaan sa maraming trials, no? Bago natin marating doon, no? Si Joseph dito, no? Sabi niya, no, hindi lang tayo matatakot. Huwag tayong matakot kasi kasama natin siya. At alam natin, nandoon tayo sa place ni Lord, no? Okay, maraming trials dyan, no? Even sa buhay natin ngayon, sa panahon natin ngayon, mahal na yung bigas, no? 60 na plus, no? Pero we are ambassador for Christ, no? Yung isang ambassador, no, na nandito sa atin, example, yung ambassador sa Amerika, no, na nandito sa atin, hindi siya apektado kung anong hirap dito, no, kasi alam niya na ang source niya ay galing doon sa Amerika, din doon siya nanggaling, di ba? O dito din sa atin, no, dito sa mundo na nilagyan natin, no, we are strangers here. Amen. Hindi tayo taga rito. Taga doon tayo, no? So ang source natin ay galing sa tayo. So hindi tayo maabala, hindi tayo mapalisan, hindi tayo matatakot dahil alam natin nandito si Lord sa atin. Amen? Amen. No? Shalom. Sabi niya, I will provide for you and your little ones. So, sabi niya, tayo at saka yung mga bata, hindi niya papabayaan. He will provide everything that we need. Amen? No? Sa kay Joseph, when we want to get rich, it doesn't happen in a day. No? Kung gusto tayong yumaman, hindi natin makukuha dali-dali yan, no? Hindi yung isang cake lang, mayaman ka na, hindi, no? Siguro ang naging mayaman na madali, yun lang ang nagawa ng masasama, diba? Yung nagnakaw, yung nag-robber, yung mga yung nagka-drugs, ayun, madali yung pera. Pero, anong nangyari sa kanila, no? So, sa harap ng Panginoon, sa Kanya, ayun, no? So, inferno, doon tayo sa hill, papunta doon, no? Kung dito naman sa lupa, ay doon ka rin sa kulungan papunta, no? So, walang ligtas dyan, no? Okay, keep on investing one day at a time. Okay, kung may business tayo, di ba, nag-invest tayo, no? Hindi yung inubos natin lahat yun, kundi kunti-kunti, no? Tulad namin, yung nag-business kami, no? Yung nilagay namin na puhunan, yung capital, no, na nilagay namin. So, nagkulang yun pagdating ng panahon. So, dinagdala naman namin hanggang lumaki siya. So, unti-unti, no, step by step yung pag-aangat natin. So, ito sa atin naman, no, aangat tayo ng unti-unti. No? Amen. Hindi yung bigla tayong umasinso, bigla tayong maging mayaman.
Kasi may process doon, no? Si Lord, yung nagbibigay si Lord sa atin ng blessing, pinoprocess niya tayo. No? O, diniscipline niya tayo, no? Pinagpadaan tayo ng mahirap, no? Para makamta natin yung success ng ating life, no? Okay. Sometimes we lose, no? Sometimes we win, no? Andiyan naman, di ba? No? The truth is, we can't be rich just in a day. No, our leaders' ability is the same. It is not static. No matter where we are starting from, as we can always get better. Yung sa leadership din natin, no, paunti-unti din yun. So, marami tayong makaharap na ibang-ibang klase, no, ibang-ibang character, but pinoprocess tayo ni Lord na hanggang maging patient tayo, maging matanggap natin kung ano yung tao, kung ganyan, no? Para tayo umangat. Okay, no? Okay. Joseph in the Bible is just like any other leader. All leaders have vision for a better future. Amen. Tayo yung mga leader. Amen ba? No, tayo tinawag, isa-isa tayo may potential tayo maging isang leader, no? Okay, for a better future. Yung mga leader, meron yung mga vision din yan, di ba? Yung magagandang vision kung anong gusto nila pagdating sa panahon. Tayo din naman, no? May vision tayo sa ating buhay. Even sa atong family, tayo yung mga leader sa ating family, di ba? Kayo, mga father kayo, no? Kayo yung nagdadala sa kanila, no, bilang father. So, meron din kayong vision doon sa inyong family na maging successful kayo, maging magandang buhay nyo. So, lahat yan, may dadaanan tayo. Okay? No, like kay Joseph. Si Joseph, hindi niya napunta na naging isa siyang second command ni King kung hindi niya naranasan yung mahirap. No? Yung bata pa si Joseph, may favor siya sa father niya, pero yung mga kapatid niya nagsisalo sa kanya, naging jealous sa kanya, no? So, pinagawan siya ng masama, no? Tinapon siya sa yung ano ba yun? Yung Bangin. Balon. Oh, yung balon. Tinapon siya doon. No? Salamat sa Panginoon at hindi siya pinatay. Kasi sabi ni Benjamin, no, sa yung bunsong kapatid niya, so, huwag nating patayin. Ano na lang natin, ipagbili na lang natin siya, ano ba yun sa... Binta. Ibinta lang natin siya na maging slave para naman tayo may pera. So yun ang naging karanasan ni Joseph. At saka yung niya, nadaanan pa din niya nakulong siya. So, ginawa siya ng masama, may mga bad accusation sa kanya. Talagang hirap talaga ang dinaanan ni Joseph. Kung basahin mo yan sa life ni Joseph, no, makikita mo doon na kung tayo yon, hindi siguro natin kaya. Amen. Yung nadaanan niya. Pero naging masaya si Joseph doon. Amen. No? Tinanggap niya yun. Kasi alam niya na sa bandang huli, makakamit niya yung success na hinahanap niya. Kasi alam ni Joseph na si Lord sa kanya. Kasama niya si Lord. So tayo, kung alam lang natin kung si Lord na dito sa atin, kasama natin palagi, hindi tayo matatakot. Amen. Hindi tayo matatakot. Hindi tayo mababalisan. Hindi tayo mangangamba. No? Ako lang, marami akong dinaanan, no? Hanggang nandito ako. Pero ito pa rin ako, no? Lumalaban. Amen. Kasi alam ko, andyan si Lord, no? Kasama natin sa buhay, no? Okay, so si Joseph, yan din. No, ang gusto ni Joseph na yan din ay ating, kung maranasan man natin maging matatag tayo. Amen. Lagay natin sa isip natin, hindi tayo pababayaan ni Lord. At saka yung ang mga trials na dinaanan natin, yan ang magpapatibay sa atin. Amen. Ha? Dito sa, so what do life's trials and testing in life do to us? O ano ba yung mga trials na naranasan natin na maging tayo, no? O
kung ano ba tayo, no? Okay, dito number 1, it can open other opportunities for us. Yun palang mga trials na naraanan natin, yan ay mag-open ng ating opportunity. Amen? No? Meron tayong, ako lang, yung dinaanan namin sa husband ko, hindi pa siya nag-work sa DepEd, no? Nag-aaral pa lang siya. Tapos na siya sa engineering niya, pero hindi naman niya magagamit yun kasi nasa ministry kami. So yung ginawa niya para walang Saturday at saka Sunday, hindi magagalaw yan, nag-teach siya. So nag-aaral siya ng UCP at kumuha siya ng licensure para makapagturo. So yung nag-aaral siya, alam niyo ba na binaktas niya yung galing sa amin, padulong school, no? Binaktas lang yun ng husband ko para makapagtapos lang siya, no? Kasi may mga anak na kami eh. So, nagdadala siya ng mga candies, no? Ano niya sa mga store, yung maliliit na store, iniwan niya doon, tapos pag uwi niya, kunin niya yung bayad. Ganyan yung nangyari. Saka, talagang yun, no? Nakikita ni Lord yan, saka nagsasis naman. Noon, sa business namin, wala kami computer. Yung ginawa niya, yung green film, alam niyo yun? Yung lang ng green film sa printing, no? Noon, yan ang ginawa namin. Pero ngayon, binigyan na kami ng marami na kaming mga machine, no? Binigay ni Lord. So, sa awa ng Panginoon, nakalagpas naman doon, no? Sa hirap na nilaanan. Pero hindi tapos si Lord yan. Meron pa tayong maraming dadaanan, no? Pero sa lahat ng trials na dadaanan natin, may akibat na blessing yun. Amen? No? Amen. So kung ano yung kaliit, ano yung kalaki, na hirap, yun din ang blessing. Kung mahirap yung no, hindi masyado mahirap, ang blessing din, ganyan lang. Pero kung mas mahirap talaga yung dinaanan natin na trials, yun din ang sarap ng mararamdaman mo. Kasi malaki din ang ibigay ni Lord sa iyo. Diba? No? So, siguro tayong lahat naman dinaanan natin yung hirap, diba? So, pero naranasan din natin yung masarap. Yung marami tayong blessing na natanggap kay Lord. Amen ba? Amen. Okay. Dito number 2, it can help us develop our integrity. Diba? No, yung integrity natin, pinag-akusahan tayo ng masama, pero ano tayo ni Lord, no? Niligtas tayo diyan, no? Yung integrity natin mas nakikita pa na maganda pala, no? Sabi ko sa sarili ko, ito pala Lord, para sa akin ito, hindi para sa kanila. Para talaga sa akin ito, no? Pero alam kong daraanan natin lahat yan, no? Ito naman ay remind lang tayo ni Lord na hindi tayo napapabayaan. Lahat tayo dadaan, lahat tayo nakakaranas ng mahirap man or masaya man, maganda man yung buhay natin, yan ay si Lord ang sa atin dyan, no? They help us become prepared in mind and heart for leadership. Yun palang trials natin ay magdadala sa atin, no? Kung ang leadership natin sa kinabukasan. Diba? No? Yung hirap na naranasan natin, dadali natin yan at maging matibay pa tayo, di ba no? Mas marami pa tayong maalam, no? Mas marami tayong makukuha na mabibigay din natin sa ating mga nakakasunod sa atin. Diba? No? Okay. Number 4, they can help us grow spiritually. No? It builds us as our patient, di ba? No, maging patient tayo, no, maging tayo, no, sa ating kapwa, no, love natin sila, kung ano mang ginagawa nila, mas mapagbigay tayo sa kanila, so maintindihan natin yung anong naranasan nila kasi dinaanan natin yun, di ba? No? Hindi tayo maging leader kung walang hirap na dadaanan natin. Kasi wala tayong maibigay, no? Kung anong nasa atin, yun din ang ating maibigay.
Kung wala tayong naranasan na hirap, hindi natin ma-comfort yung ating sumusunod. Di ba? No, so, lahat yan, no, ating dadaanan para maging better person tayo. No? Amen? No? Okay, dito, looking at your personal narrative, let us share what are the things we have learned from the University of Life that we would like to share to our own children. What are the life values we have developed because of our experiences? How can we use these values for us to have a better future? Sir Bailey, Sir Roland. Okay, through your experience, no, na-develop ka dyan, na marami kang nakukuha. No, how can we use these values for us to have a better future? Yung mga pinagdaanan. Anong values, no? Yung character mo na na-develop doon, no, sa mga pinagdaanan mong experiences. Pastora siguro sa Okay, sige. Siguro po, pastora yung pagiging matiis. Kasi simula pa lang bago ako mag-apply, ganun na yung nasa mindset ko. Mag-apply ng PNP, nagtatrabaho. Bilang security, matiis sila na. Maraming yung pagiging PNP. Wow! Ayun, oh, galing security ngayon, isang PNP na. Praise the Lord, no? So, naging matiisin. Amen. Okay, sa iyo, sir. Nakulit yung ano? Okay. Yung, Karakter? oo. Anong na-develop sa iyo? Yung mga experience mo noon, yung mga trials, yung dinaanan mo. So, ngayon, ano yung mga values na na-develop sa iyo? Lahat naman ng bagay, sinamo sa taga sa hintay. Nasa tamang oras naman para yes sa'yo. Okay po, praise the Lord. Sir. para sa akin po, pastora, appreciate those little things po sa buhay. Kasi lahat ng, kumbaga, pastora, lahat ng tao gustong mamuhay ng simple, gustong mamuhay ng mayaman. So, kung anong meron ka ngayon, pastora, is i-appreciate mo. Kasi meron nga, pastora, na mayaman siya, pero marami naman siya sakit. So, parang kung i-compare mo sa buhay natin is maging thankful ka kasi Mayaman din tayo. mayaman tayo. Gising tayo, pastor, nagigising tayo ngayong araw. Yun nga, yun pa lang, pastor, is ma-appreciate natin na pagmulat pa lang ng mata natin, magani sa big blessing na sa atin. Kasi yung iba hindi nakakamulat ng ano, yung iba nasa balik ng karamdaman. Then siguro, pastora, is yung patience talaga, pastora. Kasi sa buhay, pastora, minsan once na may mga taong gusto ng isang bagay is minsan instant din, nasasanay sa instant din. Kasi uso naman instant noodles, instant Yeah. So, Coffee. kami, pastora, may mga bagay na dapat hintayin mo sa tamang oras. Kailangan mo ipagdasal kayo. Kumbaga, pastora, is bawat tao is mayroong perfect na oras para makuha mo isang bagay, para makuha mo isang tao, para maging asawa mo, para maging parang gano'n, pastora. Diyo, huwag mo kayo post na. Parang, yun nga, pastora, sa pag-aantay, wait for our God's perfect timing, pastora. Amen. Kay God pa rin ang perfect. Kasi minsan, pastora, once na pinipilit mo isang bagay, nasasaktan ka. Minsan, napapariwara ka. Pag pinilit mo, ako, pastora, 4 na beses ako nag-apply. So, kung hindi ako nag-antay, hindi ako Hindi mo marating ngayon. hindi ko maararating yung kumbaga, patience and appreciate yung mga bagay na nasa iyo pa ngayon. That's all. Ano man kaliit yun, i-appreciate natin dahil galing yan kay Lord. And sa next, Sir Roland. Sa amin, pastora, papahalaga at pagmamahal kung anong meron ka man ngayon, pastora. Kasi nung before, pastora,
Yung family ko talaga, Pastora, walang-wala, Pastora. May bahay, Pastora, wala kaming sariling bahay. Nakatira kami ng mama ko sa maliit na bahay, Pastora, na parang kwarto lang na box ng pitagpit. Yun yung pinaka-pan ko dati, Pastora, naranasan namin na. Kaya kung anong meron man ako ngayon na pinagpapasalamat ko talaga sa Panginoon na malayo na yung narating ko. Pero alam kong malayo pa. Pero, Meron pang. meron pa, Pastora. May mga pagsubok pa, pero alam ko yun, Pastora, nandyan nandyan si Lord na gabay, Pastora, na hindi ka papabayaan mo ng pagsubok yun. Dadaanan mo. Sabi nga, Pastora, nila na masaya maging matuwa ka kapag may problema ka kasi saka kabila ng Pastora, kasi yung sabi mo nga, Pastora, may blessing eh. Matuwa ka kapag may pagsubok kang pinagdadaanan kasi may blessing na susunod dyan. Amen. Sabi sa Pastor, kaya kung ano mang meron ako ngayon, Pastor, pinagpapahalagan ko talaga, Pastor. Minahal ko to, Pastor, kasi ito yung bigay sa akin ng Panginoon na pinagpipray ko ng matagal na. Ngayon, nandito ka na. At meron pang nararating. Malayo na. Malayo. Malayo na, malayo pa rin. Malayo na nga. Malayo na ang narating ko. Kasi, resort, at saka nandito na pala sa Mindanao eh. Malayo talaga. Parang sasabihin mo sa Panginoon pa na parang nagkamali ka, Panginoon eh. Yung pinagdasal ko sa iyo na narating ko na, malayo na talaga. Kaya ko na. Pwede ururan. Mahirap pa dito sa Mindanao. Hindi naman po, lalo pag-ilang mo. Ago! Parang isa lang yung di nakarelate ba? Yung dinala tayo dito dito kasi nandito yung puso nyo eh. Oo nga. Ito, Sir Joel. Aki, Sir Joel. Para iba yung iniisip mo ba? Okay, ako. Para sa ako guys, yung mga naranasan natin ng mga bagay, yung mga experience natin, siya yun ang nakapagbigay sa atin ng lakas kung paano natin haharapin ang bukas. Kung hindi natin ilagay sa puso at isipan natin ang lahat ng mga challenges na hinaharap natin at nahaharap na natin, mabaliwala yon at masasayang ang mga matibay sana na basihan sa buhay mo para harapin yung pararating pa lang na challenges. Kasi the more na tumataas yung edad natin, the more tayong pagtitibayin sa Panginoon through the circumstances. Na iba-iba yung mga circumstances na hinaharap natin araw-araw. Yan ang i-grab natin yan na opportunity to make us stronger than we are today. Kailangan din natin yung kalimutan, yung mga bagay na na-experience natin. Yan, sir. 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 Pag kalimutan natin yung mga bagay na mga experience natin, masasayang yun. Kasi education yun. Spiritual education yun. Para tayo nag-aaral ng grade 1. Pag kalimutan yun natin 1 plus 1, di tayo maka-answer pagdating ng algebra. Tama. Oh, wag natin kalimutan yung every step sa buhay natin. Kasi parang grade 1 lang yan eh. 1 plus 1 equals to. Pag kalimutan mo yun, pagdating ng algebra, pagdating ng trigo, doon pa lang sa trigo, patay na tayo pag makalimutan natin 1 plus 1. Sa buhay natin, ganyan lang. Kung ano yung experience natin, yun ang makapagpatibay sa atin. Na parang easy lang natin harapin yung mga trials ba. Hindi tayo mataranta. Bakit mataranta tayo? Tapos na tayo nag-aral ng grade 1 eh. Grade 2 na tayo ngayon. Diba? Ganun lang yung explanation ko, Pastora. At yan talaga ang nangyayari ngayon. Salamat, Pastora. Yan po.